Malapit na ang digmaan. Isinara ng Iran ang himpapawid kagabi. Nagtaas ng alerto ang mga base ng United States at may ulat na muntik ng mag-utos ng pag-atake. Huminto ang lahat. Biglang inanunsyo ng Iran ang pansamantalang tigil sa bitay ng mga nagpoprotesta at umatras din ang White House. Tumigil din ang mga protesta matapos ang linggo ng revolusyon. Unti-unting tumahimik ang mga kalsada ng Iran dahil sa takot at kawalan ng tulong mula sa ibang bansa. Sa kabila ng usapan sa pagpapakalma, tila may United States Aircraft Carrier Group na patungong gitnang silangan. Hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, pero balikan natin ang mga alam natin ngayon. Ibinahagi ni Pangulong Trump kahapon na bumaba na raw ang mga pagpatay sa Iran. Ngunit hindi niya sinabi kung paano niya ito nalaman. Naabisuhan na kami at medyo matindi pero hindi pa malinaw ang ibig sabihin nun. Sinabihan kami na humihinto na ang mga pagpatay sa Iran, huminto na raw, humihinto na at wala raw plano para sa mga bitay o isang bitay o mga bitay. Sinabi sa akin na may autoridad na mag-iimbestiga dito. Sigurado akong lahat tayo, pati ikaw, ay mababahala kung mangyari ito. Talagang naapektuhan ako nito. May balitang tumigil na ang pagbitay at hindi na ito mangyayari, na siyang usapan ng marami nitong mga nakaraang araw, lalo na ngayon na sana'y araw ng bitay. Pagkatapos nito, nagkaroon tayo ng panayam sa Iranian na kalihim ng panlabas na nagpunta sa Fox News kahapon para sa isang interview at nilinaw na hindi naman talaga nagpaplano ang Iran na magsagawa ng anumang pagbibitay. Hindi dapat kailanman makialam ang United States. Pakinggan ninyo ito. Itutuloy nyo ba ang pagbibitay kahit isa sa mga nagpoprotesta? Hindi, wala akong narinig tungkol dyan at wala namang pagbibitay ngayon, bukas o kahit anong araw na Biyernes. Alam mo, masasabi ko sa'yo pero kumpiyansa ako dyan. Wala talagang plano para sa pagbibitay ngayon. Alam ng ilan sa inyo? May Iranian na nagprotesta na si Arfan Sultani. Inaresto siya noong nakaraang linggo. Agad hinatulan. At dapat bibitayin kahapon. Sa kabutihang palad, ayon sa mga ulat, mukhang hindi itinuloy ng Iran ang pagbitay. Napakagandang balita ito, pero hindi pa natin tiyak kung pinalaya na siya. Sa katunayan, mukhang malamang na nakakulong pa rin siya at ibig sabihin, nanganganib pa rin ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, nakontak ng Cable News Network ang isang kamag-anak ni Sultani at ikinuwento niya na hindi naging marahas si Sultani sa mga protesta na iyon. Ang tanging layunin niya ay ang kalayaan para sa sarili at sa kanyang mga kababayan. Pero inaresto siya at hinatulan ng kamatayan kahit mapayapa lang siyang nagpoprotesta. Pakinggan ninyo ito. Kamusta ang pakiramdam mo? Nabigla ako at napaiyak ng sobra. Nagulat talaga ako nang makita mo ako. Parang nananaginip lang ako. Sabi ni Samaya na natatakot siyang bibitayin na ng Islamic Republic of Iran ang kanyang kamag-anak. Si Irfan Sultani, 26 umano ang unang anti-regime na nagprotesta sa pinakahuling pag-aaklas at pinarusahan ng kamatayan ayon sa mga organisasyon ng karapatang pantao. Ano ang ipinaglalaban niya sa kanyang protesta? Ano ang gusto niyang mangyari sa Iran? Palagi siyang parang alagang hayop. Gusto niya palaging maging malaya ang mga tao kahit sa basic na aspeto ng buhay. Palagi siyang lumalaban para sa kalayaan ng Iran at ngayon nakikita natin siyang nakatayo sa ilalim ng bitayan. Malalaki at nauwi sa karahasan ang mga protestang sinalihan ni Irfan. Ayon sa United States, based na grupo ng karapatang pantao, mahigit 2,000 nagprotesta ang napatay. Pero posibleng mas marami pa dyan. Sabi ng Iranian state media, manggugulo raw ang mga nagpoprotesta. Gumamit ba ng dahas si Irfan? Hindi kailanman gumamit ng karahasan si Irfan. Palagi kong nasasaksihan na ang lahat ng pagkasira ay ginagawa mismo ng rehimen para lang maparusahan ng kamatayan ang kabataan. Gumagawa sila ng paratang laban sa kanila. Maaaring tumigil pansamantala ang pagbitay. Pero alam nating tuloy pa rin ang pagpapahirap. Naglabas ang Iranian State Television ng hindi bababa sa 77 sapilitang pag-amin mula sa mga nagpoprotesta sa Iran. Sa mga video, makikita ang mga nagpoprotestang nakaposas, malabo ang muka, at inaamin ang kanilang ginawa. Ipinapalabas sa buong Iran ang mga video na may dramatikong musika at mga clip
na nagpapakitang inaatake ng mga nagpoprotesta ang seguridad. Walang ipinapakitang mukha sa mga video kaya hindi mo mapapatunayan na ang nagkukumpisal ang umatake sa seguridad. Ginagamit na rin ng Iran ang mga pinilit na kumpisal para ipakita na sangkot ang Israel o Estados Unidos sa dayuhang sabwatan sa likod ng malawakang protesta sa Iran. Sa kabutihang palad, natanong ito sa kalihim ng ugnayang panlabas sa isang interview, kaya pakinggan natin ang kanyang sagot. Pagkatapos ng 10 araw, sa 3 araw ay nagkaroon tayo ng iba't ibang kwento. Isang teroristang operasyon kung saan ang mga teroristang pinamunuan mula sa labas ay sumali sa protesta at nagsimulang magpaputok para barilin ang mga puwersa ng pulis, mga pulis at mga tauhan ng seguridad. At may mga terorista. Pumasok sila, gumamit sila ng mga operasyong terorista na parang Daesh. Hinuli nila ang mga pulis, sinunog ng buhay, pinugutan ng ulo, at nagsimulang mamaril ng mga pulis pati na rin sa mga tao. Kaya bilang resulta sa loob ng 3 araw, ang totoo, nakipaglaban kami sa mga terorista at hindi, alam mo na, sa mga nagpoprotesta. Ibang-iba talaga ang kwento. Ipapaliwanag ko kung bakit sila nagsimulang mamaril ng tao. Isang dahilan lang, gusto nilang paramihin ang mga namatay. Bakit? Sabi ni Pangulong Trump na makikialam siya kung may pagpatay. At gusto nilang hilahin siya sa sigalot na ito at iyon mismo ang plano ng Israel. Gusto nilang hilahin ang Pangulo ng Estados Unidos sa sigalot na ito. Kaya nagsimula silang dagdagan ang mga namamatay sa pagpatay ng ordinaryong tao, mga pulis, at pagsisimula ng labanan sa iba't ibang lungsod. Ginong First, sinasabi ninyong ang mga pagpatay at pagkamatay ay gawa ng dayuhang elemento, hindi ng rehimeng Iranian. Hindi yan sinasabi sa amin ng mga tao. Sa aktual pinapatay ang internet pero minsan bumabalik. May natatanggap kaming balita mula sa mismong lugar na may iba't ibang kwento. Ayon sa ulat kahapon, muntik nang aprubahan ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran kagabi. Maraming aktibidad sa mga base ng United States doon. Bukod pa rito, isinara ng mga Iranian ang himpapawid na tila may inaasahan sila. Pero sa huli, wala namang nangyari. Kaya iniisip ko na maraming lihim na diplomasya ang nangyayari, hindi lang sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. At alam din natin na tumigil na ang mga pagpatay. Hindi ibig sabihin nito na hindi pa nakagawa ng massacre ang rehimong Iranian. Pero habang nire-record natin ito, mukhang tumigil na ang mga pagpatay. Pero ang malungkot dito, mukhang bumagal na rin ang mga protesta. Hindi dahil nauubos na sila, kundi dahil natatakot ang mga nagpoprotesta. Pinangakuan sila ng tulong mula sa ibang bansa, kaya maraming tao ang lumabas sa kalsada at nagmarcha laban sa isang rehimen na alam nilang walang problema sa pagpatay ng sarili nitong mamamayan. Sa huli, hindi dumating ang tulong. At iyon ang totoo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit walang dumating na tulong mula sa ibang bansa at ano ang pananaw ng administrasyon at diplomasya sa likod ng mga pangyayari. Kahapon, pinag-usapan natin kung paano ang mga bansang Arabo, partikular na ang Saudi, Qatar at Oman, ay naglalobby sa White House na huwag magsagawa ng anumang pag-atake sa Iran dahil hindi sila sigurado kung paano magtatapos ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, sabihin na nating kung bumagsak nga ang rehimen ng Iran, magkakaroon ng power vacuum na maaaring magdulot ng mas matinding kaguluhan sa rehiyon kaysa sa kasalukuyan. May dagdag pa kaming detalye sa kwentong ito na tiyak magugulat ka. Sumang-ayon ang mga opisyal ng Israel sa mga Arabong katapat at naglabi din sa White House na huwag ituloy ang pag-atake. Pareho silang may alalahanin, ayon sa mga opisyal ng Israel sa White House, na sinusuportahan nila ang pagbabago ng pamahalaan sa Iran at ang pagsisikap ng United States para dito. Nag-aalala sila na ang panlabas na interbensyong militar sa ngayon ay maaaring hindi sapat para matapos ang sinimulan ng mga nagpoprotesta. Kaya gusto ng mga Israeli na maghintay muna ang United States bago magsagawa ng opensibang militar hanggang sa mas mapilitan pa, mas humina pa. Ibig kong sabihin, mas maging mahina pa ang pamahalaan. Maaaring may ibang dahilan kung bakit naantala o nakansela ang opensiba. Ang isa sa mga salik ay ang pagdududa ng White House
sa lawak ng suporta ng anak ng Shah mismo sa Iran. Kapag may nasabi akong negatibo sa anak ng Shah, agad akong tinatawag ng mga tao na terorista. Diretso kong sinasabi, hindi ako sumusuporta sa anumang teroristang grupo, MKA man o iba pa sa Iran. Sa totoo lang, kung magkakaroon ng pagbabago ng rehimen, sa tingin ko dapat maging demokratikong bansa ang bansa, hindi isang pinamumunuan ng monarkiya. Naiintindihan ko rin na kung magbabago ang rehimen, kailangan ng may sapat na suporta sa politika para hindi magulo bago ang malaya at patas na halalan. Sabi ng marami, ang anak ng dating Shah ang posibleng tumulong sa bansa mag-transition sa demokrasya. Pero hindi sang-ayon ang White House dyan. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Trump na nag-aalala siya sa kakayahan ni anak ng Shah na mamuno sa Iran kung bumagsak ang rehimen. Dapat linawin din na marami tayong nakitang video ng mga Iranian na sumisigaw ng Pahlavi sa kalsada. Pero sa tingin ko, kung di kayo sang-ayon, sabihin lang sa komento. Hindi ibig sabihin na sumisigaw ng Pahlavi ang mga tao ay suportado na nila si anak ng Shah. Mahalaga ang pangalan ng Pahlavi sa kasaysayan ng Iran. Kaya siguro sumisigaw sila nito para tukuyin ang panahon bago ang rehimeng iyon. Maaaring mali ako, kaya maaari mong linawin ito. Ilalagay ko ito sa ibaba. Kaya siguradong tingnan mo sa mga komento. Nagkaroon din tayo ng ilang kawili-wiling sandali kay Raja Pahlavi sa United States media. Pakinggan mo ang clip na ito. Habang hinihikayat mong magprotesta ang mga tao, dumarami ang namamatay sa Iran. Patuloy ang marahas na pagsupil gaya ng sa mga dating tangkang revolusyon. Responsable ba na ipadala ang mga mamamayan sa Iran na maaaring ikamatay nila? May pananagutan ka ba dito? Gaya ng sinabi ko, ito ay isang digmaan at may mga nabibiktima sa digmaan. Upang mapanatili, maprotektahan at mabawasan ang namamatay, mababawasan ang muling pagpatay sa inosenteng biktima ng rehimeng ito. Kailangan ng aksyon, susubukan ng rehimen pahirapan ng mamamayan, ngunit tayo ay lumalaban para sa kalayaan. Hindi ko hiniling sa mga tao na lumabas sa kalsada para labanan ang rehimen dahil gusto ko lang. Hiniling nila na tulungan ko sila at maging boses nila sa labas ng bansa, gawin ang lahat para magtagumpay ang pag-aaklas na ito. At sa tingin ko, meron tayong mga seryosong leader na nauunawaan kung ano ang kinakailangan, na nauunawaan ang hinihiling ng mga mamamayang Iranian at tumutugon dito. Sa palagay ko, tumugon si Pangulong Trump sa panawagan ng mga Iranian at narinig ng mga ito ang kanyang sinabi. Ipinapangalan sa kanya ang ilang kalye sa Iran. May pagkakaiba. Alam nila na hindi siya si Barack Obama o Joe Biden, kaya mas mataas ang inaasahan nila sa kanya. At makikita natin kung ano ang mangyayari. At gaya ng sabi mo, sa tingin ko may kailangang desisyunan ang Pangulo sa lalong madaling panahon. Ginagawa namin ang kailangan naming gawin kahit dumating man ang tulong o hindi. Sinasabi ko lang na pinakamainam na paraan para mas kaunti ang mamamatay sa Iran ay makialam agad. Kaya bumagsak ang rehimeng ito at natapos ang mga problema natin. Nasa digmaan tayo at dapat tayong magwagi. Hindi kami makakaugnay dyan bilang Iranian. Ngayon, kahit pinag-uusapan ang pagbaba ng tensyon, hindi pa rin talaga inaalis ng United States ang opsyong militar. Pumasok na sa Arabian Gulf ang United States ship Roosevelt, isang guided missile destroyer ng United States Navy. Hindi lang ito, kasama rin ang United States ship Abraham Lincoln na patungong gitnang silangan bilang carrier strike group. Nagpapatrol ito sa South China Sea, pero ngayon papunta na sa Iran. Hindi basta ililipat ang carrier strike group sa Pasifiko ng walang dahilan. Maaaring positioning o paghahanda ito. Hindi umaatras ang United States, naghihintay lang ng tamang oras. Malayo pa ang ending ng kwento. Gumagalaw pa rin ang mga carrier group. Pansamantalang itinigil ang bitay pero hindi kinansela at libo-libo pa rin. Ayon sa ulat, 10,000 pa ang nakakulong. Kaya kung gusto mong mauna sa mga susunod na mangyayari, siguraduhing pindutin ang subscribe button sa ibaba para mapanood mo ang aming coverage araw-araw. Dahil ito ang ayaw maintindihan ng rehimen. Tahimik na ang protesta at mas kalmado na ang kalsada.
Pero di pa rin naaayos ang ugat ng revolusyon. Walang halaga ang Iranian real. Sinisira ng implasyon ang ipon ng tao. At bumabagsak pa rin ang ekonomiya. Ang krisis sa tubig na naging sanhi ng mga protesta ay patuloy na lumalala araw-araw. Hindi mo kayang barilin ang sarili mo palabas ng tuyong imbakan. At hindi rin solusyon ang parusang kamatayan para patatagin ng pera. Nakabili man ng oras ang rehimen. Hindi nila mabibili ang solusyon at may paparating na hindi nila mapipigilan. Mga libing, alam natin na libo-libo na ang napatay nila. Iba-iba man ang bilang, mismong media ng Iran ay nagsabing 3,000 na ang namatay. Alam ng pamilya ang totoo. Bawat libing pwedeng magdulot ng gulo. Nakikita natin sa nakaraang linggo. Nagtitipon ang nagluluksa, ang lungkot nagiging galit, nagsisimula ang sigawan, at muling nabubuhay ang kilusan. Kamakailan, may video mula morgue sa Tehran kung saan dumating ang mga pamilya para kilalanin ang mga bangkay. Nang makita nila ang dami ng kabataang pinaslang ng sariling gobyerno, muling nag-ingay ang mga tao. Pakinggan mo, Monica, hindi iyon protesta lang. Mas malalim pa iyon. Galit iyon na hindi basta-basta nawawala kahit pa mas tahimik na ang mga kalsada. Sa tingin ko, hindi pa tapos ang lahat sa Iran. Tandaan, tumagal ng halos 400 araw, ang revolusyong nagpabagsak sa dating Shah. Eksaktong 378 araw. Patuloy naming ibabalita ang mga kaganapan sa bansa. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng maraming drone strikes kahit walang nasasaktan, lalo na sundalong Ruso. Madalas dini-demonetize o nililimitahan ng YouTube ang videos namin. Nitong nakaraang linggo, 4 na war videos ang na-demonetize ayon sa YouTube. Ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser. Kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang pag-usapan ito, kaya inilunsad namin ang business basics na ginawa naming mula sa simula ng walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage mula sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang aming videos na walang censorship at makuha ang bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o iscan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod dyan, masuportahan mo ang channel namin. Salamat, ako si Sam, at magkikita tayo ulit.